Okay, good morning mga karonda. Kumusta po kayo? Dito naman pong yung Ronda Toda. Mga karonda, today's vlog, ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa franchise. Paano po pag-apply ng franchise sa tricycle? Po mga karonda, sa pag-apply po ng new franchise sa tricycle, kailangan po ng mga requirements. Ito po yung mga requirements mga karonda. Ito po, medical form, photocopy ng ORCR, cedula, barangay clearance, voter certificate at police clearance. Ito po yung mga importanteng mga requirements para sa pag-a-apply ng new franchise. Ngayon po mga karonda, sa Tricycle Franchising Board, hindi po basta-basta mag-a-apply lang po kayo. Kaya naghihintay din po kayo ng opening ng slot kung mag-o-open po ng linya ang franchising board. Kasi po kailangan po kasi bago mag-apply ng linya sa franchising board, marami pa pong pagdadaanan. Ano po ba yan? I-verify pa po ng TRD yan kung saan po kayo nasasakop, kung ano pong toda kayo. Ngayon po, bago po kayo bigyan ng clearance, i-monitor po ng TRD yung location nyo, kung kinakapos po ba talaga yung mga unit ng tricycle nyo dun sa area na binabiyaya nyo, kung kailangan talaga magdagdag ng unit. And then po, susukatin din po nila yung layo ng ruta nyo. Yun po yung mga step bago po kayo bigyan ng clearance ng TRD para makapag-apply po kayo ng bagong franchise. At saka po, maghihintay po kayo ng opening sa Tricycle Franchising Board. Yun po yung mga kailangan mga karonda. Sa mga fees naman po, sa mga babayaran, hindi ko pa po masasagot kung magkano po babayaran. Kasi po, gaya ng sinabi ko, maghihintay pa po kayo ng opening ng slot ng franchise tricycle. Doon po kayo doon nyo po malalaman kung halimbawa may opening. Doon nyo lang po malalaman kung magkano po yung mga babayaran nyo, yung mga fees na kailangan bayaran. Okay po mga karoda, yan po yung usapin natin tungkol sa tricycle. Ngayon po mga karonda, ito po ay pag-usapan na rin po natin yung franchise. Kasi po mga karonda, dito po sa lugar namin, marami po kasing toda dito. Ngayon po, isa lang po yung barangay namin. Ngayon po mga karonda, may mga incident na pumipila yung ibang toda doon sa ruta namin. Ngayon po, ang lagi nilang kinakatwiran na yung prangkisa nila ay sakop din ng barangay namin. Kaya po sabi nung yung iba, nakipagdebatehan namin at nagkaroon pa ng collusion na pinipilit nila na kahit saan sila pwede basta barangay namin ng biyabiyayan nila. Yan po yung pinakamali. Kasi po sa ating prangkisa naka-specified po doon kung hanggang saan lang tayo, kung ano yung mga lugar na babiyayan natin at kung ano yung mga nasasakupan natin. Ngayon po dapat malinaw po sa lahat ng mga toda yan na dapat po tingnan nila mabuti yung franchise nila kung hanggang saan lang sila. Kasi po marami po kasi nangyayari. Nagko-cross border Nagko-cross border po ba? Pumipila yung iba sa hindi naman nila ruta. Na kami po yung nakakasakop doon sa area na yon. Ngayon, pinipilaan po ng iba. Katwiran nila barangay din kami. Sakop din kami ng barangay. Ayan po yung mali. Kaya po, dapat po maging malinaw po sa lahat ng mga toda kung hanggang saan lang po yung nasasakupan nila. Okay po, yan po, maging lang, advice ko lang din po yan mga karonda. Hindi naman po sa hindi naman po sa nagsisentimiento ko, kasi po ngayon ganyan, marami po kasi pang yung mga ganyang mga incident. Siyempre po, para maiwasan po yung mga di pagkakaunawaan, dapat po maging klaro. Idaan natin sa usapang legal. Hindi po tayo nakikipag-away, hindi po tayo debate sa kanila. Kaya kinikilir lang po natin ng ating nasasakupan kung hanggang saan lang po tayo. Okay po mga karonda. Salamat po sa pagsuporta kay Ronda Toda. Salamat po sa lahat ng aking mga subscriber. Okay po, babiyahin na po ang inyong Ronda Toda. Sana po pagpalain tayo ng ating Panginoon na buwinasin tayo sa biyahe at iiwas tayo sa anumang disgrasya.